Nazaret ay tumayo siya, pastor. Sabi niya, kahit hindi nyo kami i-allow na maglagay ng mga Christmas lights, but still, we as a Christian must light in the world. Amen. Hallelujah. Wala po tayong ilaw, but we have Jesus who is the light of the world. At tayo bilang kaniyang believer, we as a Christian, we as a believer, we must carry that light that comes from the light of God. Hallelujah. Sabi ng pastor, even though there is no light, we will carry the light of Jesus. Even though there is war, we will carry the peace of the Prince of Peace. Hallelujah. So we are so blessed, mga kapatid. In spite of all these troubles that is happening in this world, still, we have the light and the peace and the joy. Amen. Hallelujah. So, hindi lang po ngayon natin ipagdiriwang. Ito pong buong December, we will celebrate the goodness of God by sending His Son for our redemption and for giving us eternal life and forgiveness. Until December 31 po, we will celebrate. Alam niyo po, kapag masaya ang isang tao, hindi mo po siya mapipigilang kumanta. Amen. Kapag tayo po ay nabigyan ng bonus, kahit sintunado, napapakanta tayo. Amen. Kahit nga sa salamat, madam. Kahit hindi kanta, napapakanta. Nalalagyan natin ng tono yung pasasalamat. Ganyan po yung mga anak ng Diyos. Amen. So, pwede po kayong magsabi kung sino pong aawit sa next Sunday and to the next Sunday. Meron pa po tayong 3 linggo, no? 17, 24, and 31. Ayan. Di po tayo matatapos sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ito. At sa pagdating po ng Kapaskuhan, 2,000 years ago, there are so many miracles happen. That's why our theme for this December is the miracle of Christmas. And today, we will going to learn from the Word of God the miracle of message. Amen. There is so much message for this Advent. There are so much message for this celebration. And I want to share one verse or 2 verses in Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Long ago, God spoke to the fathers by the prophets at different times and in different ways. In these last days, He has spoken to us by His Son. God has appointed Him heir of all things and made the universe through Him. Ang may pakinig, makinig. Tatagalugin ko. In verse 1, sabi doon, noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, we will continually celebrate your goodness in our lives and for sending our Lord Jesus Christ. Thank you, O God, sa hapong ito at ikaw ang aming Diyos na pararangalan sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita. Binubuksan namin ang aming mga puso, Panginoon, upang makapasok ng may kapangyarihan at magbago ng aming buhay, magpalit, O Diyos, ng maling pananampalataya, upang sa ganon, O Diyos, maunawaan namin ang katotohanan ng iyong salita. Samahan mo ang iyong lingkod, ikaw lamang maging tagapagturo. Ingatan mo, Panginoon, ang buong lugar na ito. Ikaw lamang ang malayang kumilos. Sa iyo ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Just for one thing, to send us the message, the miracle of message. God sent Jesus to communicate His message in a way that we can understand. Kung nandito po kayo last Sunday, ang huli po nating napag-usapan, no, yung tungkol sa lalaking nag-aalaga ng kanyang napakaraming pabo, no, sa Australia. At merong tornado na parating. At dahil gusto niyang iligtas yung kanyang pabo, no, ayaw niya kasi sumama sa church eh.
Sabi nung nanay at yung kanyang asawa at anak, sama kayo pa, meron tayong church. We will celebrate Christmas. Sabi, kayo na lang pumunta. Hindi ako naniniwala dyan sa Jesus nyo. Bakit kailangan niyang maging tao? Kung siya ay Diyos, liligtas niya, bakit kailangan niya pang maging tao? So, dahil nga doon sa lugar na yon they are always experiencing tornado. At nung gabing yon, habang nasa church ang kanyang buong pamilya, dumarating yung tornado. At paglabas niya, nagkakagulo yung mga pabo, no? So sabi niya, pinapupunta niya yung mga pabo, doon kayo. Dahil meron silang isang lugar doon na kung saan very safe. Dumaan man yung tornado. Na hindi makukuha yung kanyang mga alaga. Dahil hindi siya naiintindihan, kapag nilalapitan niya yung mga pabo, lalong lumalayo dahil lakas na ng hangin eh. So sabi niya, dito kayo. Tinataboy niya, papasok doon sa lugar na safe. Ngunit hindi talaga siya maintindihan. Lalong kumalat, nag-ingay yung mga pabo. Tapos napaiyak na lang siya kasi yun ang kanilang kabuhayan eh. Pag namatay yun, nakasama doon sa wala silang income, di ba? So napaupo na lang siya at umiiyak. Sabi niya, kung pabo lang ako, maiintindihan niyo ako na kayo ay mapapahamak kung hindi kayo makikinig sa akin. And after that words, naalala niya si Jesus. Sabi niya, kaya pala naging tao si Jesus para maintindihan siya ng tao. God sent Jesus to communicate His message in a way that we can understand. At ito po ang himala ng mensahe ng Diyos. God speaks to us today, kahit sa ating mga kapanahunan ngayon, so that we can draw closer to Him. We can draw near to Him. And in what ways God sends the miracle of message? Sa papaanong parahan ang Diyos sa simula't simula pa ay naghahatid ng mensahe sa tao ng kanyang pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit. Doon sa verse 1, sabi doon, long ago God spoke to the fathers by the prophets at different times and in different ways. Sa simula't simula pa, ang Diyos ay nagsasalita. Ang Diyos ay nagbibigay ng mensahe sa tao throughout history, from the beginning, upang maihayag kung sino siya sa daigdig na ito. Why? Why God wants to reveal Himself to man? What is the very purpose of God to send all this message throughout history? Because He wants us to know Him. God wants us to know Him. Makilala siya. Because the more we know God, the more we can love God. The more we know God, the more we can love God, and when we love God, we can worship Him. God reveals Himself through His creation. Sa paglubog at pagsikat ng araw, may mensahe ang Diyos sa bawat tao. Kapag nakikita natin, ano ba pinagkakaguluhan nyo? Ayan yun ang hindi ako makita dito, basta naririnig ako. Okay? Hallelujah. Thank you. Thank you sa lights. Yung pandinig nyo, okay na yun. So, God reveals Himself through His creation. No? Through the sunrise and sunset. Kapag nakita natin ang araw, nakita natin ang buwan, nakita natin ang mga bituin. God spoke to Moses in the burning bush. Nung si Moises ay nandoon sa Mount Sinai, nangusap sa kanya ang Diyos. At maging sa mga Israelita, God spoke them through smoke and fire. Maging si Elijah, nangusap ang Diyos sa kanya through his still and small voice. Kay Isaiah, nung nandoon siya sa templo, God gave him a vision. And in his vision, he saw God. God spoke to Hosea through his family circumstances. And to Amos, kung mabasahin ninyo ang Amos,
Nagpakita ang Diyos ng isang basket na punong-puno ng mga prutas. Hinog na prutas. Hinog na prutas na kung saan ay malapit ng mabulok. Na ang mensaheng yon ay ang bansang Israel. Sa katigasan ng kanilang ulo, sa di pagkakilala sa Diyos. Bagamat sila ay sariwang-sariwa, mahal sila ng Diyos, ngunit dahil sa kanilang pagsuway, sila ay unti-unting mabubulok. At ang lahat ng mensaheng ito ng Diyos, from the beginning, hindi maintindihan ng tao, kaya hindi nila masunod. Even in Jeremiah, God spoke through potter's clay. Maging kay Joseph, the dreamer, God spoke Joseph to dreams. And all the dreams of Joseph became true. Nagkatotoo because it is God who spoke in his dream. God has been speaking his message through visions, through dreams, through prophets, through angels, through symbols, through natural events, and many other means. Maging kay Abraham, God spoke to Abraham in Ur, in Haran, in Egypt, in Babylon. Throughout this story, God is always sending his message. Hindi kailanman naubusan ang Diyos ng paraan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang kapanahunan. God is continually sending his message to mankind. And even in a donkey, ginamit siya ng Diyos para ipahayag ang kanyang mensahe. Naalala niyo si Balaam? Si Balak ang nangunguna doon sa isang bansa na kung saan si Balaam, every time magsalita siya ng curse, nagkakaroon ng curse. But every time he speak blessing come upon them. Kaya sabi ni Balak kay Balaam, mag-speak ka ng curse sa Israel. But Balaam, may pagkatakot siya sa Diyos. Sabi ni Balak, pagyayamanin kita, bibigyan kita ng kayamanan. Just curse Israel. Kaya 400 years tumahimik ang Diyos. Walang mensahe sa mundo hanggang dumating ang unang araw ng Kapaskuhan. Ipinanganak ang ating Panginoon. God has been speaking from the beginning, but people weren't getting the message. Hindi nila mag-gets ang mensahe ng Diyos. Hindi nila maintindihan yung puso ng Diyos. Hindi nila maintindihan ang plano ng Diyos. Bagamat maraming tao ang nag-interpret sa propesiya ng Old Testament, but most of them misinterpreted. Mali yung kanilang pag-interpret. Kaya nagkaroon ng maraming confusion sa tao. Maraming hindi pagkakaunawa. But in this verse that we are talking about, pangalawa, God sent his message through Christ. In Hebrew verse 2 in chapter 1, in these last days he says, he has spoken to us through the word spoken by Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe. But higit pa doon, mga kapatid, through his message. Higit pa po doon, Jesus Christ is the living, divine Son of God. He is God's message. Ang Panginoong Jesus ay naparito upang ihayag ang Diyos, upang makilala natin ang kanyang kaparaanan at maunawaan natin ang puso ng Diyos. Kaya nga sa verse 3 ng Hebrew chapter 1, ang sabi po, the Son radiates. Sabi niya kay Jesus, si Philip, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama. Sabi ni Philip kay Jesus nung siya ay nagmi-minister dito sa lupa. Anong sabi ni Jesus sa kanya sa John chapter 14 verse 9? Sabi ni Jesus,
Have I been among you all this time without your knowing me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. Ang sino mang nakakita sa akin, sabi ni Jesus, ay nakita na niya ang Ama. Amen? His message. Ang kanyang mensahe. And because of this miracle of message, it result to another miracle. Alam niyo po, ang tao, gusto niya lagi, himala. Diba? Gusto niya lagi may himala. Maniniwala ako sa Panginoon mo kung ang gagawa siya ng himala. Hindi sila maniniwala hanggat walang himala. Kaya ang tao madaling maloko. Akala nila himala, yung pala may ginagawang ibang himala. Akala nila himala na talaga yun. Marami ngayon talagang mga tricks. Matalino ang tao Kaya maraming tao talaga ang nadadaya. But this miracle of message can give you life. You want life? No. Life. You want life? Yeah. You have to have Jesus. Because Jesus is the light and the life that can give you life. At kapag naranasan natin ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay, matatanggap natin ang isang himala, and that is the miracle of transformation. God's message is to transform lives. The miracle of the message is not just doon sa katotohanan that God speaks to us through His Son. Ngunit ang mensaheng ito na gustong ihatid sa bawat isa sa atin ng Diyos sa Kapaskuhang ito, hindi lamang basta pag-ibig. Hindi lamang basta kaliwanagan. Hindi lamang basta pagmamahal at kaligtasan. Na kapag tinanggap natin ang mensaheng ito, ang himala ng mensaheng ito, dadaloy sa ating buhay ang isang himala ng pagbabago. Christmas is the celebration of the greatest message ever proclaimed. And that is God is with us. Amen. God is with us. Hallelujah. Kaya nga ang sabi kaya Joseph ng anghel, at ipapangalan mo siyang Emmanuel. God is with us. God came near so that we could draw near to Him. In 1 Timothy verse 6 chapter 2, who gave Himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Miracle of this message. All of us who will believe in Him have been set free. Have been set free. We don't have to live as prisoners to guilt and regret. If you know Jesus, you can leave the past. Gaano man ito kasakit, hindi ito mag-hold back sa'yo. Pabalik. But if you know Jesus, He will guide you forward. Sabihin nyo nga, forward. Improving. Mga kapatid, ano man ang nakaraan natin, masakit, masaya, we can live those things if we have Jesus. Sa hapong ito, mga kapatid, in this Advent, in this year's celebration, we have different circumstances, I believe. Marahil this coming year, medyo hindi maganda. Meron na naman tayong masasakit na alaala. May mga balita tayo na nakakapagpalungkot ng ating buhay. Na balita
meron tayong natatanggap ng mga resulta ng mga laboratory, ng mga doktor, na meron tayong karamdaman. But I want to leave this message, this miracle of message. In the midst of all, there is another message. God is telling us today, nothing whatsoever can ever separate us from the love of God. Nothing. Wala pong pwedeng makapagpahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. He sacrificed everything so that you can know that He loves you. And He proved it on the cross. He proved it on the cross. One thing the Lord wants us to do is to trust in Him. Just trust in Him. Every time I see, hindi po yung mga unbeliever. I let the unbeliever feel stress, depressed, anxiety. I let them. Why? Because they have no Jesus. But the believer, but the Christians, but the follower of Christ, how come? If you know Jesus, you have always hope. Kahit isang hibla na lang yan ng hugot na lakas, mga kapatid. But if you have Jesus, it will keep you standing. It will help you to become stronger and stronger and stronger each day. This Christmas, we have to rejoice. Bakit tayo umiiyak? Ako po, within my innermost heart, sometimes I cry. Every time I see Christians living in a hopeless world. Why? How come? If you have Jesus, He can light your life. If you have Jesus, you have hope. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating kagalingan. Siya ang ating tagumpay. Those who believe in Jesus is more than conqueror. He conquered death. He conquered Satan. He conquered sin. And this Christmas, remember, kung gaano tayo minahal ng Diyos. And that will be the very reason to rejoice. In this world, in every circumstances, God is telling us, trust in me. Trust in me with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge me, and I will direct your paths. Alam niyo po, sa gitna ng buhay, in the midst of life of betrayals, in the midst of bitter messages, isa lang binubulong ng Diyos sa atin sa Kapaskuhang ito. Forgive those who mistreat you. Sabihin mo sa katabi mo, forgive those who mistreat you. O, kayong dalawa nag-mistreat sa isa't isa. Forgive each other. But of course, in the midst of life's messages of joy and celebration, God is shouting today. He's not whispering, rejoice and be exceedingly rejoice. Hallelujah. The miracle of Christmas is the miracle of this message. God loves you. God loves me. Are you listening? Let's all stand up. Hallelujah. Believe the message of God. Ito, ng kaligtasan at ng pag-ibig. Huwag lamang naming alalahanin sa tuwing Kapaskuhan. Ngunit
Ngunit lagi naming alalahanin sa bawat sandali ng aming mga buhay. Help us to know you more, O God, so that we can love you more. Help us to know you more so that we can love you and we can worship you. Salamat. Yakapin mo ang bawat isang naririto. Iparanas mo sa kanila na ikaw ay buhay. At ang katotohanan ng iyong mga salita, that you are God, our Emmanuel, our God who is always with us in every circumstances, in every trials, in every generation, in every moment of our lives. You will never leave us, you will never abandon us, because you are God. Hallelujah. And we will continually proclaim your goodness, your love, your mercy, your forgiveness. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa hapong ito, mga kapatid, patuloy natin taglayin ang pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit ng ating Diyos Ama. Mahal tayo ng Diyos. At yun ay huwag natin kalilimutan sa bawat hininga natin. God is always telling us that He loves us, that He loves us, and He will not leave us. He will not abandon us. He will help us and direct us on the right path of life. Sa iyo, aming Diyos, ang lahat ng pagpupurit, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus.